Magandang araw po sa lahat mga kasandata. Ako po muli ito si Mark, ang inyong lingkod, ang narrator para sa story natin ngayong araw. Sa mga baguhan po at hindi pa nakakapag-subscribe dito sa channel, sana po ay makapag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating kwento. Umpisahan na po natin ang kwento mga kasandata. Sana po ay magustuhan ninyo. Hello Sir Mark, at magandang araw o gabi sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa channel na ito. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan nang minsang makaengkwentro ako ng kababalaghang hindi ko inaasahan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apple. Edad 35 anyos na. Hindi ko na lamang sasabihin pa kung saan ako nakatira ngayong kasalukuyan. Sa kadahilanang, hindi naman dito nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kundi nangyari ito sa isang malaking ospital sa siyudad ng Maynila. At ng mga panahong yon, ay sa Batangas pa kami nakatira ng aking pamilya. Taong 2008, nang magkasakit ang butihin kong ama at kinakailangan nitong i-admit sa mas malaking ospital at mas kumpleto sa kagamitang pasilidad. Tinamaan na kasi ang kidney niya dahil sa pagiging mabisyo. Ginagawa niya na kasing tubig ang alak at pagkain ang sigarilyo. Nang mga panahong yun ay naging dagok talaga ito sa buhay ng aming pamilya. Masasabi kong nakakaangat naman kami sa buhay. Kahit na mabisyo kasi ang aking ama, ay napakasipag naman nito at may iba't ibang negosyong pinapatakbo sa lugar na kinatitirahan namin noon. Pero sabi nga nila, kahit gaano pa karami ang pera mo, ay baliwala lang ito kung hindi naman magkasundo at maayos ang pamilya mo. Parati kasing nag-aaway ang mga magulang namin dahil sa pagiging mabisyo ng aking amang si Lauro. Maging ang mga kapatid kong lalaki ay may kanya-kanyang buhay sa labas at nagbabangayan kapag magkasama sa loob ng bahay. Tanging ako at nakakatanda kong kapatid na si Ate Lali lamang ang magkasundo sa aming apat na magkakapatid. Hindi naman masama ang ugali ng aming ama. Mabait ito at madaling lapitan. Sadyang mabisyo lang talaga siya at hindi niya maiwan-iwan ang nakagawian ng gawin. Ayon pa sa kanya, ayun na lamang ang pantanggal stress niya, lalo na sa trabaho. Abala din kasi sa aming negosyo ang aming ina at gabi na kung magsama-sama kami sa aming bahay. Kaya naman nang malaman naming may iniindang sakit na ang aming padre di pamilya, ay malaki na ang tama nito sa kidney. Kinakailangan na nito ng transplant sa lalong madaling panahon dahil kumakalat na sa katawan niya ang sakit na nararamdaman niya. Noong una ay ayaw pa nitong magpagamot dahil gastos lang daw ito at mas kailangan naming mga anak niya ng pera para sa kinabukasan namin. Subalit ng pagalitan na ito ng nakakatanda kong kapatid na si Ate Lani, ay wala na itong nagawa kundi ang sundin ang gusto naming ipagamot siya. Pagdating kasi sa nakakatanda kong kapatid ay parating tiklop ang aking ama. Babaeng bersyon niya kasi ito at kuhang-kuha ang ugali niya. Ito na rin ang kasyosyo niya sa halos lahat ng negosyong meron siya. Nag-aaral pa kasi ako ng mga panahong yon. Wala nang ang reklamong nagpadala sa ospital ang aming ama. Inumpisahan agad namin ang pagpapadialysis sa kanya. Habang nagdadialysis ang aking ama sa nasabing malaking ospital, ay wala naman akong kakaibang napansin noong una. Hindi kasi kami nagtatagal doon at siguro ay dala na rin ng pagiging abala namin sa pag-aayos at paglakad ng mga kailangang papeles ni Itay para maumpisahan ang paghahanap ng donor niya. Kailangan niya kasi ng transplant dahil maging ang kaliwa niyang kidney ay wala na at kalahati na lamang ang gumagana sa kanan. Aligaga na nga kami sa paghahanap ng pwedeng mag-donate ng kidney sa aking ama. Hindi kasi ito basta-basta lang at batid naming mahihirapan kami. Idagdag pang lagi na lang mainit ang ulo ng aking ina
dahil sa katigasan din ng ulo ni Itay. Kahit naggagamot na kasi ito ay patago pa rin kung uminom ng alak at manigarilyo. Kaya naman hindi matigil ang bunganga ni Inay kakadaldal. Hanggang sa isang gabi nga nun, dakong 11:00 na ng gabi nang nagisnan na lamang naming ubo ng ubo si Itay Lauro. At halos hindi na ito makahinga. Agaran namin siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital sa amin. Alalang-alala kami ng mga oras na yon dahil hindi na makahinga ang ama ko at pakiwari ko ay nag-aagaw buhay na ito. Na-admit nga ito ng isang gabi at kinabukasan lang ay sinabihan kami ng doktor na dalhin na si Itay sa Maynila at umpisahan na ang mas matinding gamutan. Kailangan na nitong manatili sa ospital habang inaayos ang magdodonate ng kidney sa kanya. Dahil kung sa bahay lang ito baka hindi na maagapan ng sakit ni Itay kapag inatake ulit siya. Apektado na kasi ang buong katawan niya. Kung noong una ay pagdadialysis lang ang pinupunta namin sa malaking ospital sa Maynila, ngayon kailangan na nitong manatili doon. Nang sa ganun ay may mga doktor na makakatulong agad kapag sinumpong ulit si Itay ng sakit niya. Si Nanay at Ate Lani na nga lang ang nagdala kay Itay sa malaking ospital para doon na ito i-admit. Habang ako naman ay umuwi muna sa bahay namin para ayusin ang mga kagamitang kakailanganin namin. Mga damit bihisan na rin ni Itay. Matapos kong ang maayos ang mga gamit na dadalhin ko sa ospital, ay nagpahinga na rin muna ako saglit. Halos wala pa kasi akong tulog mula nang atakihin si Itay ng sakit niya noong nagdaang gabi. Dahil sa napasarapang tulog ko, ay nagising na lamang ako nang tumunog ang telepono ko. Napabalikwas pa ako ng bangon para sagutin ito. "Nasaan ka na ba? At kailangan na ni Papa yung mga gamot at bihisan niya. Pumunta ka na kaya dito?" Rinig kong wika ng boses ni Ate Lani sa kabilang linya. "Papunta na ako. Nasa daan na. Traffic lang." Pagdadahilan ko. Saka ibinaba ang tawag. Batid ko kasing parang galit na ang kapatid ko. Dali-dali na nga akong nag-ayos ng sarili at bumiyahe na patungo sa ospital na kinaroroonan ng aking ama. Makalipas ang mahabang biyahe ay hapon na ako dumating. Nagganda, ligaw-ligaw pa ako at nahirapan akong hanapin ang silid na kinaroroonan ni Itay. "Ang tagal mo naman. Sabi mo saglit ka lang at bibilisan mo." Salubong sa akin ng kapatid ko. Nakatulog kasi ako. Heto na yung mga gamit at gamot ni Itay." Uwi ka ako at inilapag na sa tabing mesa ang mga gamit na bitbit ko. Sige na at lumabas na kayo. Bibihisan ko na ang papa nyo." Sambit ni Inay at pinalabas na kami ng silid. Pagkalabas namin ay sinabihan ako ni Ate Lani na ako na muna ang magbabantay kay Itay dahil kailangan nilang magpahinga ni Inay. Wala pa rin kasi silang tulog at kain at kailangan pa nilang asikasuhin ang donor ni Itay. "O sige, mukhang hindi naman nakakatakot dito at marami naman ang tao." Wika ko. "Samahan mo na muna ako bumili ng pagkain para may makain ka din mamaya habang nagbabantay ka." Suhestyon ni Ate. "Sige, nagugutom na din kasi ako." Naglakad na nga kami pababa at palabas ng ospital dahil nasa labas ng ospital ang bilihan at may 7-Eleven doon. Habang papalabas kami ay marami pa akong nakitang tao. Mga pasyente at nagbabantay. Maging mga nurse at doktor na nag-iikot ay marami pa rin. Sa tansya ko ng mga oras na yun ay 5:00 na. Nang makarating kami sa 7-Eleven ay medyo mahaba-haba ang pila ng mga bumibili. Kaya naman nag-antay pa kami at magdidilim na nang makabalik kami sa loob ng ospital. Habang binabagtas namin ang koridor patungo sa kwarto ni Itay, ay kakaibang katahimikan ang naramdaman ko. Sa laki at lawak ba naman ng ospital na yon, ay kahit may mag-ingay sa kabilang banda, tanging alingaw-ngaw lang nito ang maririnig mo. Nawala na rin ang mga taong nakikita ko, pati ang mga doktor at nurse na kanina lang ay nag-iikot. Wala na.
Nakakatakot talaga ang paligid namin noon dahil may mga naririnig akong ingay at usapan ng mga tao. Pero wala naman akong nakikita. Ikaw na ang bahala kay Papa ha. Babalik na lang kami bukas. Wika ni ate nang makabalik kami ng silid ni Itay. Sige na, aalis na kami nang makapagpahinga na si Mama. Dagdag pa nito. Matapos ibilin ni Inay ang mga dapat kong gawin ay umalis na nga sila. Saglit na kinumusta ko ang kalagayan ni Itay. Nang sabihin nitong ayos na siya at pinagpahinga ko na rin siya. Habang natutulog na si Itay ay nagpapahinga na din ako sa upuang mahaba na nakatapat lang sa hinihigaan niyang kama. Nakatagilid lang ako paharap sa kanya habang nakikinig ng tugtog gamit ang headset ko na nakakonek sa cellphone ko. Kaka-cellphone ko nga ay napapapikit na ako. Unti-unti ko nang nararamdaman na nilalamon na ako ng antok. Ilang sandali pa ay patulog na nga ako nang sipatin ko ang orasan. Ay mag-aalas 10 na ng gabi. Sakto at makakaidlip pa ako dahil alas 12 ang sunod na inom ni Itay sa gamot. At ani Inay, may nurse na magpapainom kay Itay. Sa isip-isip ko noon ay matutulog muna ako saglit at gigising na lang ako pag alas 12 na. Tuluyan na nga akong nagpalamon ng antok. Hanggang sa naalimpungatan ako nang marinig kong nagbago ang tugtog na pinapakinggan ko. Naging static na lang ito na para bang sirang radyo at napakasakit nun sa tenga na nagpagising ng diwa ko. Nang ididilat ko na ang mga mata ko ay may naaninagan akong babaeng nakauniforme ng pang-nurse ang nakatingin sa aking ama na mahimbing na natutulog. Ididilat ko na sana ang mga mata ko dahil naisip kong baka oras na para sa gamot ni Itay. Ngunit kahit anong pilit kong gawin ay hinahatak talaga ako ng antok na para bang hapong-hapo ang katawan ko. Malabo ang imahe nito sa paningin ko na para bang puno ito ng dugo at sugat sa muka. Hanggang sa naaninagan ko itong tumalikod na at naglakad na palabas ng silid. Subalit bago pa man ito makalabas ay nakita kong madumi ang suot nitong damit at gusot na. Nakalugay din ang mahaba nitong buhok na abot sa may puwetan niya. Nang makalabas na ito ay hindi ko narinig na bumukas o sumara ang pinto ng silid doon. Doon pa lamang din ako nakabangon sa upuang kinahihigaan ko. Dali-dali akong naglakad patungo sa pinto para habulin ang nurse na nakita ko. Pagkabukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang napakatahimik at may kadilimang koridor. Nagpalinga-linga pa ako para hanapin ang nurse na nakita ko subalit ni isang bakas nito ay wala akong makita. Kakalabas lang nito ng kwarto kaya tiyak kong maaabutan ko ito dahil wala pang minuto nang makabangon ako. Pero wala talaga, Sir Mark. Ni tunog ng pintong bumukas sa ibang silid ay wala akong narinig. Agad akong nakaramdam ng takot at kaba na para bang umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo. Nagtayuan pa ang mga balahibo ko nang maisip kong baka multo ang nakita ko. Dahil kung totoong nurse yun, hindi ba dapat ginising ako nito para ipaalam na maggagamot na ang ama ko? Dali-dali ko na lang isinara ang pinto at napahilamos ako sa mukha ko. Nakaramdam na kasi ako ng takot at kaba. Nang sipatin ko ng tingin ng orasang nasa pader ay nakita kong mag-aalas 12 pa lang ng hating gabi. Kaya papaanong may nurse na akong nakita sa silid pa mismo namin. Mas lalo pang tumindi ang takot ko nang biglang magpatay-sindi ang ilaw. Kasunod nun ay may kumatok sa pinto kung saan nasa likuran ko pa. Muntik na talaga akong mapaigtad sa takot nun. Mabuti na lang at may nagsalita sa labas at nagsabi itong oras na ng pag-inom ng gamot ni Itay. Nang buksan ko ang pinto ay bumungad sa akin ng dalawang nurse. Napatingin pa ako sa mga ito mula ulo hanggang paa na ipinagtaka naman nila dahil hindi ko agad sila pinapasok. May problema po ba, ma'am? Takang tanong nung isang nurse. Ganyan ba talaga ang ayos nyo? Tanong ko pabalik sa kanya dahil ibang-iba ang itsura ng suot nila sa nurse na nakita ko.
Nakatali kasi pareho ang buhok nila na gaya ng mga normal na nurse na nakikita ko sa TV. Hindi sila nakalugay. Oo naman po ma'am. Ganito po. May problema po ma'am? Tugon nito. Kaya napagilid na lang ako sa isang tabi habang pinoproseso ang pangyayari sa utak ko. Kasi may tumingin ng nurse kay Papa. Ngayon lang. Kakalabas niya nga lang eh. Wika ko sa kanila. Saglit na natahimik ang dalawa at nagtinginan ito. Titignan ko po muna ang blood pressure ni Sir bago siya uminom ng gamot. Sambit ng isa sa kanaglakad na palapit sa natutulog kong ama na halatang iniiba lang nito ang usapan. Teka, bakit niyo papainumin ng gamot si Papa kung nakainom na siya? Muli kong tanong at pinigilan ko pa ang nurse na makalapit kay Itay. Delikado na kasi ang lagay ng ama ko at hindi pwedeng basta-basta na lang ito painumin. Napahinto naman ang nurse na pinigilan ko at napabuntong hininga ito. Sa laki po ng ospital na ito ma'am, hindi lang po kami ang nagsisilbi dito. Meron pa pong iba. Mahinang wika nito na mababakas sa kanyang mukha ang takot. Nakita ko namang hinawakan siya ng kasama niya. Tanda na pinipigilan siya nitong magsalita. Hindi ko hahayaang gamutin niyo si Papa kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Paano ko ipagkakatiwala ang buhay ng tatay ko kung hindi kayo marunong magsabi ng totoo? Mahina pero pagalit kong sabi dahil nilulukuban na talaga ako ng takot. Ramdam ko na ang panlalamig ng mga kamay ko. Bukod po sa amin, ay may kaluluwa ng nurse ang gumagala dito sa ospital na ito. Huwag niyo na lang po ipagsabi sa iba ma'am. Hindi po tao ang nakita mong pumunta dito. At hindi lang po kayo nakaranas ng makita siya. Pero wag po kayong mag-alala. At hindi naman nanggagambala ang kaluluwa ng nurse na yon. Sambit nito na mas lalong nagpaputla sa akin. Bata pa lang ako ay likas na sa akin ang pagiging matatakutin. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Nang hindi na ako makasagot sa kanila, ay ginising na nila ang ama ko at pinainom na nga ito ng gamot. Matapos yun ay lumabas na sila ng silid at natulog na ulit si Papa. Halo-halong isipin na nga ang tumakbo sa utak ko ng mga oras na yon at hindi ko na nagawang matulog pa. Maging ang mga ingay sa koridor kasi ay naririnig ko na para bang may mga batang nagtatakbuhan doon. Subalit batid kung wala namang mga bata sa pasilyong yun dahil oras na ng gabi. Paulit-ulit na lang ako na nagdasal para maibsa ng takot na nararamdaman ko. Mulat nga ako hanggang sa nag-umaga na lang at nakabalik na ang ate Lani at nanay ko. Kasama na din nila ang dalawa ko pang kapatid na lalaki na papalit naman sa akin sa pagbabantay sa tatay namin. Hindi ko na nga sinabi pa sa kanila ang naranasan kong kababalaghan nang sa ganun ay hindi sila makaramdam ng takot at kaba na baka hindi na nila bantayan ang tatay namin. Matapos din ang pangyayaring yon ay hindi na ako nagbabantay kapag mag-isa lang. Parati na ako nagpapasama, lalo na kapag sumasapit na ang gabi sa ospital. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko mga kasandata. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yon. Hanggang doon lang po ang kwento natin mga kasandata para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod na kwento mga kasandata. Antabay lang po kayo at maraming salamat po sa walang sawang paghihintay at pagsuporta dito sa ating channel. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat.